Isang magandang araw sa inyo mga bata. Ngayon ay may bago tayong aralin sa Mathematics Grade 1. Tayo ay nasa ikalimang linggo na ng ating aralin sa Mathematics. Tatalakayin natin ngayon ay ang pagkukumpara ng mga sets, or we need to compare two sets with up to 10 objects using phrases less than, more than, and as many as. Ngayon mga bata ay mas malubos nating maunawaan kung paano ba ginagamit ang mga phrases na more than, less than, at as many as. Bago tayo tumungo sa ating aralin, ay bilangin muna ninyo ang bilang na 1 to 20. Mahusay! Kung nabilang niyo ito, binabati ko kayo. Ngayon naman ay may mga susunod akong katanungan at nais kong ibigay ninyo ang inyong sagot. Anong bilang ang mas marami ng isa o one more than sa 18? Kung ang sagot mo ay 19, binabati kita. Anong bilang ang mas marami ng isa o one more than sa 11? Kung ang sagot mo ay 12, binabati kita. Anong bilang ang mas maunti ng isa o one less than sa 10? Kung ang sagot mo ay 9, mahusay. Anong bilang ang mas maunti ng isa o one less than sa 3? Kung ang sagot mo ay 2, mahusay. Anong bilang ang mas maunti ng isa o one less than sa 19? Kung ang sagot mo ay 18, magaling na magaling ka na. Ngayon, masdan at suriin ang susunod na larawan at ibigay ang inyong obserbasyon. Mayroong mga bayabas ang mga batang ito, si Leo, si Remy, si Noel at si Nika. Masdan ninyong mabuti ang bilang ng kanilang bayabas at mamaya ay atin itong pagkukumparahin. Titingnan ko o tingnan ninyo kung pareho ba ang inyong mga naobserbahan sa mga ibibigay kong mga obserbasyon. Bibigyan ko kayo ng 10 segundo. Ngayon, narito ang mga ilan sa mga obserbasyon. Tingnan nyo nga kung may kapareho kayo dito. So, una, may 4 na bata. 'Di ba? Si Leo, Remy, Noel, at Nika. Ikalawa, may 2 lalaki, si Leo at Noel, at may 2 babae na si Remy at Nika. Ikatlo, may bayabas ang bawat bata. Iba't iba ang bilang ng kanilang bayabas. Si Remy ay may 5 bayabas. Si Leo ay may 4 na bayabas. Si Nika ay may 6 na bayabas. At si Noel ay may 8 bayabas. Pagkumparahin natin ang bayabas ni Leo at Nika. Ilan ang bayabas ni Leo? 4. Ilan naman ang kay Nika? Mahusay, 6. Paano ninyo kaya pagkukumparahin ang bayabas ni Leo at Nika?
Maaari nating sabihin na ang bayabas ni Leo ay mas maunti sa bayabas ni Nika. Dahil mas maunti ang 4 sa 6. So, maaari nating sabihin na ito ay less than. Tingnan ninyo itong mabuti. Paano natin nasabi na mas maunti ang bayabas ni Leo? Hinanapan natin o ipinares natin ang bayabas ni Leo sa bayabas ni Nika. So, sakto lang yung kay Leo. Lahat ng bayabas ni Leo ay may kaparehas sa bayabas ni Nika. Samantalang ang kay Nika ay may labis ng dalawa. May sobrang dalawang bayabas na walang kapareha. So, dahil dito, masasabi natin na mas marami ang bayabas ni Nika dahil nagkulang ito ng kapareho kay Leo. Kaya masasabi natin na ang 4 na bayabas ni Leo ay less than o mas maunti sa 6 na bayabas ni Nika. We can say that 4 are less than 6. We use R, the word R here, kung mapapansin nyo, yan. R ang ginamit natin kasi marami yung bayabas. Okay? 4 na bayabas ang ikinukumpara natin sa 6. Kaya R. Kung isa lamang ito, papalitan natin ito ng word na is. Kung ang bilang ng bayabas ni Leo ay mas maunti sa bayabas ni Nika, masasabi nyo ba na ang bayabas ni Nika ay mas marami sa bayabas ni Leo? Okay, very good. So, mas maunti pa rin ito. Gaano ba karami ang bayabas ni Nika kay Leo? Nabanggit ko na ito kanina. So, mas marami ito ng 2. Kung mapapansin nyo, ayan, ito yung sumobra. Kapag nakarinig kayo ng tanong na gaano karami, titingnan ninyo kung ilan yung sobra kapag pinagpares nyo sila. So, yun yung dami niya doon sa ikinukumparang bilang. Maaari nyo ring ibawas. 6 minus 4 equals 2. So, 2. Mas marami ito ng 2. Yan. So, tama bang sabihin natin na ang 6 na bayabas ni Nika ay mas marami sa 4 na bayabas ni Leo? Tama. So, ang 6 na bayabas ni Nika ay mas marami sa 4 na bayabas ni Leo. So, 4 are less than 6. At kapag pinagbaligtad natin, 6 are more than 4. Teacher, paano po yun nangyari? Yan. Kanina, nauna dito yung 4. Pagkatapos ay 6. Yun ay less than. Kasi, kung ating tatagalugin, ang 4 daw ay mas maunti sa 6. Ngayon, nauna naman ang 6. So, ngayon, ang 6 daw ay mas marami sa 4. Okay? So, lagi nating titingnan kung ano ba yung naunang number. Kung yung bang naunang number ay mas makunti o mas marami dun sa kasunod na bilang. Yan. So, ang salitang less than at more than ay ginagamit upang pagkumparahin ang dalawang bilang o dalawang grupo. Okay? O, 2 lang, hindi pwedeng 3, hindi pwedeng 4. So, ginagamit lang ito sa pagkukumpara ng dalawang grupo. Okay. Pagkumparahin naman natin ang guava o bayabas ni Noel at Remy. Yan. Tingnan nga natin. So, si Remy ay may 5 bayabas. Samantalang si Noel ay may 8 bayabas. Nakalagay dito, 5 are less than o are more than 8. Ano kaya ang tamang sagot? Kung ang sagot nyo ay are less than, tama kayo. So, ang 5 ay mas maunti kesa sa 8. Yan. Kung makikita ninyo, lahat ng bayabas ni Remy ay may kapareha sa bayabas ni Noel. Walang sobra dito. Samantalang kay Noel, may sobrang ilan? Gaano karami? 3. Ibig sabihin, dahil sobrang bayabas si Noel, walang maipartner sa bayabas si Remy, mas marami ito. Nauuna nating binanggit ang mas maliit na number
kaysa sa mas malaking number, kaya ang ating sagot ay less than. Binaligtad naman natin, inuna natin ng 8. O, 8 are more than or are less than o are more than sa 5. Ang 8 ba ay are less than o are more than sa 5? Okay, so ang 8 na bayabas ni Noel ay mas marami sa 5 o 5 bayabas ni Remy. So nauna nating binanggit ang bilang ng bayabas ni Noel bago ang 5 bayabas ni Remy. Ginamit natin ang more than kasi ang nauna nating binanggit na bilang ay mas marami. Pagkumparahin naman natin ang bayabas ni Leo at Noel. So si Leo may 4 na bayabas, si Noel ay may 8. Ito kayang 4 ay are less than o are more than si 8. Okay, mahusay. Kung ang sagot nyo ay are less than, tama kayo. So ang 4 ay mas maunti kaysa sa 8. Nauna nating sinabi yung mas maliit na number, kaya are less than. Balik na rin muli natin. Okay? So, inuna naman nating ilagay ang 8 pagkatapos na yung 4. So, dito, ang 8 ba ay are less than o are more than sa 4? Tama. Very good. Kung ito ang inyong sagot, mahusay na mahusay kayo. So, 8 na guava o bayabas ay more than sa 4 na bayabas ni Leo. Ngayon mga bata, may isa pa silang kaibigan na dumating at ipinakita ang nakuhang bayabas. Anong masasabi ninyo sa bayabas ni Celso? Okay, bilangin nga natin ilan ang bayabas ni Celso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan. So ngayon, paano nyo kaya ikukumpara ang bayabas ni Celso sa iba pang bayabas ng mga bata dito? Ngayon, pagkumparahin natin ang bayabas ni Leo at Celso. So si Leo ay may 4 na bayabas, si Celso ay may 8 bayabas. Nauna nating inilagay ang bayabas ni Leo kaysa kay Celso. So, ang 4 na bayabas ba ni Leo ay are less than o are more than sa 8 bayabas ni Celso? Kung ang inyong sagot ay are less than, mahusay kayo. So, mas maunti ang 4 na bayabas kaysa sa 8 bayabas. Igbalik na rin naman natin. Unahin nating banggitin o sabihin ang 8 bayabas ni Celso kaysa kay Leo. So ngayon, ang 8 bayabas ba ni Celso ay are less than o are more than sa 4 na bayabas ni Leo? Kung ang sagot mo ay are more than, mahusay ka. Yan. So ngayon, dito naman sa bayabas ni Celso at Nika, unang binanggit ang bayabas ni Celso. So ang bayabas ni Celso ay mas marami sa bayabas ni Nika. Kaya ang sagot natin dito, ang 8 bayabas ay are more than sa 6 na bayabas ni Nika. So pag kukumparahin natin grade 1, walang kapares ang 2 bayabas ni Celso. Ibig sabihin, kung may natirang walang kapares, mas marami ang bayabas niya. So, ang bayabas ni Celso ay mas marami ng 2 o 2 more than sa bayabas ni Nika. Yan. Ang bayabas ba ni Remy ay mas marami o mas maunti sa bayabas ni Celso? So, si Remy dito ay may 5 bayabas, si Celso ay may 8. So, tinatanong daw kung ang bayabas daw ba ni Remy, o si Remy yung unang binanggit, ay mas marami o mas maunti, are less than o are more than? Tama, are less than. Mas maunti ang bayabas ni Remy kay Celso. So, kung mas maunti ito,
Yan, masasabi natin na ang 5 ay mas maunti ng 3 or 3 less than sa 8. Kasi tingnan ninyo, 3 yung sumobrang bayabas ni Celso. Kaya ang bayabas ni Celso ay 3 more than. O kaya naman, ang bayabas ni Remy ay 3 less than o mas maunti ng 3 sa bayabas ni Celso. Pagkumparahin natin ang bayabas naman ni Noel at Celso. Alin kaya dito ang mas marami o mas maunti? Mayroon ba? Tama, wala. Walang mas maunti o mas marami. Bakit? Dahil pareho lamang silang 8 bayabas. Nung pinag-partner natin, tingnan ninyo, walang sumobra dito dahil pareho lamang ang bilang ng kanilang bayabas. So, kung magkapareho ang bilang ng isang grupo, ginagamit natin ang salitang as many as. Okay? So, ang ibig sabihin ng as many as, kasing dami. Okay? Kapareho ng dami. So, kaya ang 8 bayabas ni Noel ay kapareho o as many as sa 8 bayabas ni Celso. Subukan pa nating pagkumparahin ang mga sets ng mga bagay. Una, pagkumparahin natin ito. Tingnan ninyo ang bilang. Lagi niyong titingnan yung nasa unahan, ha? So, are more than. Ito bang nasa unang larawan ay are more than, are less than, o as many as sa ikalawang larawan? Pag sinabing are more than, mas marami. Pag are less than, mas maunti. As many as, kasing dami. O kapareho lang niya. Kung ang sagot nyo ay are less than, mahusay kayo. Dahil ang nasa unahan ay 3 bilang at ang nasa ikalawang grupo ay 4, mas maunti ang nasa unahan, kaya are less than. Eto naman, pagkumparahin natin. Ang bilang ng mansanas ay 5 o 5 at ang bilang ng jelly ay 3. Okay, so ito yung nauna. No, ito yung nasa una nating sasabihin o babanggitin. Ito bang 5 mansanas ay are more than, are less than, o as many as dito sa 3 jelly? Kung ang sagot nyo ay are more than, mahusay. Kasunod, ang 2 saranggola ba ay are more than, are less than, o as many as sa 3 lobo? Kung ang sagot nyo ay are less than, mahusay kayo. Pagkumparahin natin ang paru-paro at ang bubuyog. Ito ba ay are more than, are less than, o as many as sa 3 bubuyog? Kung ang sagot nyo ay as many as, mahusay. Binabati ko kayo dahil pareho lang 3 ang bilang ng paru-paro at bubuyog, kaya ito ay as many as. Ngayon, ulitin natin. Paano nga natin ginagamit ang salitang mas marami o more than, mas maunti o less than, kapareho o as many as kapag tayo nagkukumpara ng bilang? Kung may mga bagay sa isang pangkat na walang kapares sa kabilang pangkat o pangkat B, masasabi natin na mas marami ang bilang ng mga bagay sa pangkat A kaysa sa pangkat B. So kung etong A, ulitin ko, pinares natin sa B, at meron ditong natira na walang kapartner o kaparehas, ibig sabihin mas marami ang nasa A. Maaari nating sabihin na mas kaunti naman ang bilang ng mga bagay sa pangkat B kaysa sa pangkat A kung lahat ng bagay sa pangkat A ay may katumbas na bilang sa pangkat B. So, ibig sabihin kapag ipitartner natin itong A sa B, yan, lahat ng nasa A ay may kapartner. Walang sumobra dito. Kapag walang sumobra sa A, ibig sabihin, mas marami ang nasa B. At mas maunti ang nasa A. O, kung may kapareha ang lahat ng bagay sa A at B, ibig sabihin magkasing dami sila o as many as. So kapag ipagpapapartner natin itong A at B,
Walang sobra sa kanilang dalawa, walang kulang. Sakto lang, kaya sila ay as many as. Mahusay kayo. So ngayon, tingnan ko kung lubos yung naunawa ng ating lesson. Pagkumparahin ng bilang ng mga bagay, tukuyin kung ito ay more than, less than, o as many as. Yan. The number of kites in blank is blank the number of balloons. So, ito muna ang una yung titingnan. Yan by A are more than, B less than, C as many as. Isulat ang sagot sa inyong papel. Number 2. Ang bilang ba ng mga babae dito sa unahan ay more than, less than, o as many as sa bilang ng lalaki sa ikalawa? Tandaan nyo, una nyong tingnan yung unang grupo, yung unang bilang para mas malaman nyo ang sagot. Next, the number of bananas is blank the number of, oh, this is mango, okay? Yan, this is typographical error. Is it A more than, B less than, C as many as? Okay, dito naman tayo, isusulat ninyo ang letra ng tamang sagot. Uulitin ko, una muna nating titingnan yung nasa unahan. Kapag ito ay mas maunti, less than. Pag mas maraming nasa unahan, more than. Kapag kapareho itong nasa unahan, nung ikalawa, as many as. So, ngayon, pagkumparahin nyo, ito bang limang sasakyan na ito ay yan, more than, as less than, o as many as? Ikalimang bilang, pagkumparahin natin ito. O, yan by A, more than, B less than, C as many as. So, ngayon, nawa ay may natutunan kayo ngayong araw na ito. Binabati ko kayo. Salamat!